Ayun si Jay, tol. Ako na bahala dito. Sige, ikaw na bahala dyan ah. Discarte mo na yan. Jay, ganda ba naman ngayon? Sana samahan mo naman ako lumabas kahit minsan. Ay, salamat kung ganun. Subukan ko rin makasama sa'yo kahit minsan. Pisa pa kasi ako sa susunod. Sige, ingat. Galing mo dyan tala. Galing mo dyan tala. Siyempre, tol, ako pa. O, tol, meron pang dalawa. Kaya nga eh. Ano, ang dating gawin? Hindi ka na nga, mga bastusin sila. Uy, ano naman yung mga pinagagawa nyo? Pura naman kalokohan sa kakatasan. Bakit? Sino ka ba? Oo nga, sino ka ba? Hindi naman kayo nakakilala sa mga babae eh. Dahil sa mga pinagagawa nyo, kung ito yun, no? Hindi naman kayo. Buwa kayong mga katama. Tara na nga, Huwag kang mambabastos dahil ito ay may kapipat na parusa ayon sa Batas ng Republic Act of the Philippines number 7877, Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Ang pang-aabusong sexual ay napakalubhang krimen na hindi kailanman magiging kasalanan ng biktima. Narito ang ilan sa mga posibleng dahilan ng pang-aabusong sexual. Una, kakulangan sa kaalaman at kamalayan. Ikalawa, mga problema sa pag-iisip o emosyonal. Ang mga may problema sa pag-iisip o emosyonal katulad ng depression o pagkabalisa. Ikatlo, kapangyarihan at kontrol. Ang mga mapang-abuso ay maaaring gumamit ng kanilang kapangyarihan upang manipulahin ang kanilang mga biktima. Ito ang mga pamamaraan para maiwasan ang pang-aabusong sexual. Unang-una sa lahat, para sa sarili ito. Maging maingat sa paligid, iwasan ang mga delikadong lugar, lalo na kung mag-isa ka pa lang. Pangalawa, mag-ingat sa pakikitungo sa iba. Kilalanin muna ng mabuti ang mga tao bago pagkatiwalaan. Pangatlo, magsuot ng komportabling damit. Hindi ito garantirya pero makakatulong ito sa seguridad. Apat, maging matapang na magsabing hindi. Kung hindi ka komportable sa isang sitwasyon, huwag kang magtakot na mahundi. 5. Alamin ang self-defense tactics. Makakatulong ito sa panganib. Ang 6. Mag-ingat sa social media. Huwag agad magtiwala sa mga estranharyong online at iwasan ang mga pagbabanghagi ng impormasyon na personal. Para naman ito sa mga magulang at pamilya, turuan ng mga bata tungkol sa bad touch at good touch. Dapat nilang malaman kung paano protektahan ang kanilang sarili. Pangalawa, palakasin ang tiwala ng anak sa pamilya para hindi sila matakot magsabi kung may nangyayaring masama sa kanila. Pangatlo, bantayan ng mga kausap ng mga bata at iwasan ang pagbababaya sa kanila lalo na sa paligid ng lubos ng hindi kilalang tao. Ang mga posible maging dulot nito sa atin. Ang pag-aabuso ng sexual ay may malalim at malawak na epekto sa mga biktima at sa lipunan. Sa individual na antas, maaari itong magdulot ng pisikal na pinsala, emotional na trauma, depression, pagkabalisa, at post-traumatic stress disorder o PTSD. Sa lipunan naman, nagdudulot ito ng kawalan ng tiwala at pagkasira ng mga relasyon. Maaaring makipag-usap ng anumang oras sa ekspertong sa larangan, maging mapanuri sa kilos ng mga tao o nakapaligid sa iyo, at magsumbong agad sa mga otoridad upang matulungan o maaksyonan agad.